Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Isa mga biyan ka maayong hapon sa inyong nga tanan. And of course, maayong hapon sa aton nga co-host subong nga adlaw mga abyan. Ang aton nga abyan gikan sa Transcend sa Jeyos, maayong hapon sa imo. Maayong hapon, Miss Marian. No? Yes. Long time no see. Yes. Yes, oo, no. So mayong hapon sa tanan nga nagalantaw sa aton Facebook Live sa Radyo Pilipinas kag tanan nga nagapamati sa radyo. Yes, basi sa aton nga mga kauturan Sir Jeyus no sa mga tagpalamati nato no sa 585 AM kag syempre no sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Naga-wonder Sir Jeyus no nga ami co-host kita subong nga hapon bangod mga abyan no, if you could remember every first Sunday no diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo kaupod naton ang Transcend, but because of this new schedule naton we were supposed Sir Jeyos no to do our interview kumbaga no sa aton nga dinapit nga bisita last Monday, but because no of our special coverage man no sa aton nga impeachment trial gina-reschedule naton ini subong nga adlaw July 13 no para sa aton nga mga tagpalamati kag syempre Sir Jeyos padayon no ang aton nga advocacy no sa isa ka smoke-free and vape-free Western Visayas. Yes, nagapadayon kag wala ini nagauntat no kay ti ang aton nga advokasya is to safeguard public health. So ini very important ang ini nga ang aton topiko subong Yes. para makahatag idea kag maka-encourage kita sa aton nga mga supporters sa ini nga kausa no nga aton nga ginapakigbato gid nga dapat unahon tagid ang aton nga mga kabataan, Yes. ang aton kaugalingon nga mapahilayo sa vape aerosol kag sa cigarette smoke. Yes, interesting katama. Yes. Subong nga Lunes, Sir Jeyos, no, ang aton nga mangin topiko diri sa programa Balita. So siya gani mga beno, updan ninyo ako, no, Marian Grace Aranyata, kag si Sir Jeyos Padilla, subong nga hapon, tubtub 1:55 PM, no, bagon may isa kita ka espesyal nga bisita, nga makaupod subong nga hapon, agod nga istoryahan naton, Sir Jeyos, no, ining House Bill number 9603, o ko ng aton nga smoke-free and vape-free
Environment Bill. Ano ba no ang tinutuyo, Sir Jeyos, no, sang sini nga bill, kag paano ini no makabulig, no, hambagan ini mo ang pag-safeguard, no, sa pag-insure, no, sang safety, kag syempre, no, sang ikaayong lawas sang aton nga mga tagpalamati, paano bala makabulig ang ini nga bill. So later on, i-introduce na mo no sa inyo ang aton nga mangin dinabit nga bisita, but for the meantime, Sir Jeyos, no, diri sa aton sa Western Visayas, isama kita sa mga lugar, no, nga naapektuhan, no, sang southwest monsoon no, kon habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Kung sa diino, madamo-damo diri more than 9,000 individuals, Sir Jeyos, no, Yung mga or casualties. counting ang hindi ang aton nga affected nga mga families or individuals. Pero hibaloon naton, Sir Jeyos, no, subong bala no nga tinion or subong no nga Lunes, are we expecting no nga mangin mainulanon pa diri sa aton sa Western Visayas. Agud maghatag no sang detalye sang pinaka-latest nga weather update, yari ang aton nga weather forecaster gikan sa Pag-asa Iloilo, si Sir Charlie Depra. Sir Charlie, good afternoon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isama yung hapon nga po sa tarang atag palamati sang Radyo Pilipinas. Yari pinakauling lakat sa panahon karon nga adlaw, Hulyo 13, 2026. Ang low pressure area nasa sidlangan sang Visayas nag-develop na into tropical depression. Kaga alas 10 kinasang aga, uli na si Petan in sentro sang tropical depression nga may international name nga Haitian. Binabulabanta base sa tanan niya available data. Yara sa 1,265 km na sidlangan sang Eastern Visayas o kung nasa sang PAR. May kabasugon nga hangin magalabot sa 55 km per ora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 70 km per ora. Magahulag pa nakatungdan, amin na nakatungdan sa 30 km per ora. Samtang diri sa aton sa may Western Visayas, particular na siyudad sa Iloilo, karon nga adlaw, padayon maka-eksperyensya sa pag-isa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan. May mga chances sa gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan pagpangilat panagob dala sa localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman nga hangin, magalinabagat na nakatungdan, magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura, nasa 23, tubtob 31 degrees centigrado. Ang adlaw, nagpunta alas 5:34 kay nasang aga, magatunod alas 6:17 karon sa hapon. Kaya mo ni pinakauling nga nakatang panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Yes, Sir Charlie, may we know, no, may ara bala kita ginabantayan nga another bagyo, no, sa sulod akong guwaman sang PAR. Yes, no, may ara kita ginamonitor ng tropical depression nga sa guwas ang Philippine Area of Responsibility as of now, pero wala pa ini direktang epekto sa kundi man ibahin sa puso. Pero sir, ginalauman bala nato, no, nga magasulod ini sa PAR or when ini magasulod sa PAR kag magalandfall bala ini? Yes, base sa iyang forecast track, wala ato ginakuha ang possibility magasulod ini sa may Philippine Area of Responsibility, possible ini magasulod sa PAR, karon sa gabi akon ba sa aga, and then ma-record man in liwat, recording man niya sining nga track as of now, pagwa naman sa may Philippine Area of Responsibility by Wednesday. So, mga subong nga Lunes, magasulod, lauman ang pagsulod, and then by Wednesday, ma-exit ini no sa PAR. Sir Charlie, no, diri sa aton sa Western Visayas, lauman ba na nato na mangin mainulanon nga hapon o kon kagabihon, Sir Charlie? As of now, generally, fair weather kita, no? Pero sa gyapon, wala natin ang possibility kung may mga pagulan pag-abot sa hapon, mga isolated yung mga pagulan. Diin ba na, Sir Charlie, no, nga mga lugar subong or makita ba na nato diin nga mga area ang nagaulan? Yes, as of now, may mga pagulan sa bahin sa Capiz, sa may Tapas, dari nga mga bahin ang may mga pagulan. Okay. Lastly, Sir Charlie, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Yes, sa aton mga tagpalamatihan sa gihapon maghalong kita, magaligmat kita. Pisar nga wala na ako nakagwa na ini nga bagyo as Inday nga atong ginamonitor para asang nagligat nga adlaw. As may posibilidad sa gihapon sa mga pag-ulan sa aton nga lugar gani maghalong kita ilabi na ang mga pumuli naton sa mga low-lying mountainous areas bangod saturated pa sa gihapon nato mga kadutaan bangod sa mga pag-ulan halin sa mga nagligat nga mga adlaw. Yun. With this, Sir Charlie, madamo nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Welcome, may hapon sa liwat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Charlie Depra sang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest naton nga weather update.
So nag-exit no sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, pero Sir Jayos may ara kita no nga nasiplatan na naman no ang aton nga pag-asa nga tropical depression no outside sa Philippine Area of Responsibility and lauman nga magasulod ini no subong Lunes no sa PAR, pero maga-exit no on Wednesday. So gani sa aton nga mga kauturan, halong-halong gid no hambal ni Sir Charion, especially sa mga low-lying areas, sa mga mountainous areas nato no maghalong gid. Kay ti hindi kita kapakot Sir Jayos no basi balagol pihadang magbubo ang ulan, wala naton ginapangayo basi bala may ara no sa pagtiphag sang lupa o kon landslide. So gani no sa mga kauturan naton, always gid no mag-check no sa mga weather forecast naton no, sa mga warning no sang inyo dira nga mga local government unit. Philippine Standard Time, 1:13 sa hapon. Sir Jayos, ari na makagto na kita sa exciting part. Makaupo na naton subong nga hapon, Sir Jayos, ang aton nga mangin dinapit nga bisita agod istoryahan naton no ining House Bill number 9603 o kung smoke-free and vape-free environment bill. I-introduce mo, Sir Jayos, no ang aton nga mangin dinapit nga bisita subong nga hapon. So mayong hapon sa tanan, no, ang aton nga dinapit nga bisita halin pa sa Metro Manila. Okay? So, from Health Justice Philippines, legal consultant, Attorney Benedict Ginis Peros. Yes, I believe na ari nan sa aton nga Zoom ang aton nga Yes. dinapit nga bisita. Hello, Attorney Benedict. Good afternoon po and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, Attorney Ben. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa pag-imbita sa Health Justice. Kami po ay natutuwa no, na maging parte ng inyong programa ngayong araw. At excited para sa advocacy campaign po natin ngayon. Yes, and kami rin po dito sa Radyo Pilipinas Iloilo would like to say thank you for saying yes na makasama ka ngayong araw dito sa aming programa, Attorney. Sige, Attorney Ben, before tayo no magtungo sa bill mismo, no, maaari po bang maikwento sa aming mga tagapakinig kung paano niyo po napasukan itong larangan ng tabako at public health law? Ito po ay magwawalong taon or siyang taon na sa Health Justice. Ang Health Justice po ay isang non-government organization or NGO na naglalayong magpasa ng mga polisiya na nagpoprotekta sa ating kalusugan. So naniniwala po kami on the right to health of our people, kaya naman yung mga polisiyang ipinapasa po namin. Ang malaking bahagi po ng programa namin is passing laws on tobacco control, at meron na rin po kaming portfolio on food policy. So sa tobacco control po, almost 14 years na yung trabaho ng Health Justice. Kaya naman patuloy yung aming programa. Marami na rin po kaming naipasang batas. I mean, sa tulong po ng mga advocacies ng iba't ibang organisasyon at iba't ibang policymakers. Katulad po niyan yung graphic health warning, yung sin tax. Ito po yung nagtaas ng presyo ng mga tobacco at vape. At yung universal healthcare. Sama po kami dyan sa mga nagsulong ng mga yan. So yun po, yun yung ginagawa namin, mga polisiya at batas at mga programang para sa kalusugan yung aming sinusuportahan. Yun. Attorney Benedict and Sir Jayus, no, as what I've mentioned earlier, this afternoon, no, yung topic po natin is about sa House Bill number 9603 or yung Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. Sa aming mga tagapakinig po, Attorney, pwede niyo po bang ipaalam ano po ba yung sinusubukang lutasin ng bill na ito, yung House Bill number 9603? Malaki pong problema ang gustong lutasin ng House Bill 9603, no, or yung nasabi nyo nga po, Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. Ito po ay ang problema sa paninigarilyo, lalong-lalo na sa paninigarilyo sa public places. May malaking problema po tayo dahil ang gusto nating masolusyonan ay mabawasan yung mga naninigarilyo at mabawasan din yung mga exposed sa paninigarilyo at sa pag-vape. At makikita natin sa datos na malaki na po or lumalaki ang ating porsyento ng mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga kabataan na naninigarilyo. Kung marapatin dun sa detalye po nito, kunwari po, nung nagkaroon po ng survey, ang Global Youth Tobacco Survey, yung 2021, na
nagsasabing sa Pilipinas, sa mga kabataan, at least 37,000 po yung mga Oh. nagve-vape at naninigarilyo. Tapos ito po'y lumobo, naging times 10 after 2 or 3 years lang nung survey, at lumobo at naging 420,000 na ng mga kabataan yung mga na-expose dito. So isang malaking problema 'yan. Sa parte naman po ng vape, nagkaroon din po ng survey ang National Nutrition Survey at saka yung FNRI, yung Food Nutrition Research Institute, tungkol sa paglobo din ng mga gumagamit ng vape. Sa mga sa tansya po nila noong 2019, 1 out of 7 po ng mga kabataan, isa sa bawat 7 kabataan, age 13 to 15, ang exposed sa produktong vape. At ito po'y lumobo rin po, naging isa sa bawat 5 kabataan ang exposed dito sa mga produktong ito. So malaking problema siya dahil alam naman po natin na ang sigarilyo ay ang natatanging produkto na kapag ginamit mo ng tama ay mamamatay ka. So cigarette, if you use correctly as prescribed by the manufacturers, you will die from it. Yes. Fact na po yan, settle yan na nakamamatay ang paninigarilyo. At marami ring datos ang nagsasabi na ang pag-vape ay masama rin sa kalusugan. Kung ano man po yung nahanap ng mga chemical dun sa paninigarilyo, sa sigarilyo at yung mga masamang dulot nito, halos pareho po yung epekto sa paggamit ng vape. Yung ibang pag-aaral nga po, sinasabi nila na mas makakasama ang vape dahil gumagamit po ito ng mechanical device. So yung hinihit po niya ay mga metal. So yung metallic substances ay pumupunta sa ating katawan. Yes. Pero attorney, based on this data, makukonsider ba natin na parang alarming itong paglobo ng mga cigarette users and at the same time vape users natin dito sa bansa? Malaking problema at very alarming to. Ang tinatawag na namin, merong nicotine epidemic dun sa paggagamit ng vape. At ewan ko kung pwede ko nang sabihin, pero meron po kaming nakita na bagong survey na mas lumobo pa po ang naninigarilyo. May tinatawag kasing dual use sa paggamit ng vape, na yung mga kabataan o yung mga bagong gumagamit ng vape na hindi noon naninigarilyo ay biglang gumagamit ng sigarilyo. So yun yung dual use na tinatawag. At marami sila, ang tinatawag nila ito yung kanilang entry point sa paninigarilyo. Kaya kung base sa latest na survey 2025, nakita po natin na malaki ulit yung pinagbago ng mga naninigarilyo. At ito ay maaaring attribute or maging ang sanhi po nito ay dumadami yung na-expose sa pag-vape. At dahil nag-vape sila, na-expose din sila sa paninigarilyo. So we have coined this term na tinatawag na vape epidemic, na kung saan dumadami yung gumagamit ng mga produktong vape. And at the same time, dahil nga sa dual use, ang paggamit ng sigarilyo ay dumadami rin sa ating mga kabataan. So Yes. nakaka-alarma, tama po kayo, nakaka-alarma yung ganitong sitwasyon. Kaya naman dapat masolusyonan yung ganitong problema. Yes, I think Sir Jeyus, this is one of the emerging issues, itong yung paggamit ng vape. vape. Lumalaki yung datos ng kabataan na gumagamit ng vape. And we can't deny dito sa Iloilo City. I think Sir Jeyus, ito rin yung isa sa mga challenges dito sa Iloilo City. Very challenging din po for Iloilo City kasi mismo yung mga kabataan pag outside na sa kanilang mga bahay, hindi na monitor ng mga Yes, pamilya nila, yes. mga parents nila kung anong ginagawa sa labas. At saka, syempre, hindi ko alam kung ano yung pinakabata na nahuli ng ICAST Yes. or we have data po ba, Sir Attorney Ben, kung ano yung pinakabatang na exposed doon sa vape aerosol or gumagamit talaga ng vape, or gaano po ba kalala yung exposure ng mga Pilipino sa secondhand smoke? Sa datos po, yung may documentation po tayo as early as 7 years old, may mga gumagamit nito. Pero kung makikita mo sa social media, makikita mo yung mga magulang na gumagamit ng vape para lang mag-trend or para magkaroon ng maraming likes. Pinapagamit nila ito sa mga baby. Yung kalong nilang baby, pinapagamit nila yung vape. That's an extreme Yes, way on yes. how you're going to expose the child. But at the same time, meron din yung kumakalat na yung mga lola naman, nag-viral nga to dahil pinipilit ng isang
vape user, yung lola mag-vape at hinika-hika na pagkatapos Oh. nito, no? So extremes of ages talaga, no, yung nangyayari because of the notion siguro na sinasabi nila na less harmful or wala namang epekto yan, but the science says otherwise, no? Masama po ang epekto ng vape sa ating katawan at ito po ay dapat na i-regulate or strict yung i-regulate, no, ng gobyerno. At sa amin nga sa Health Justice, panawagan nga namin ay i-ban. Mhm. Attorney, let's go no dito sa House bill natin or the bill itself no. Maaari niyo po bang ipaliwanag tungkol po dito sa relate framework ng bill na ito? Napakaganda yung relate framework, ma'am, dahil ito po ay kinoin ng ating mga kabataan. Alam niyo po, ang ating kampanya on smoke-free and vape-free environment ay sinusuportahan ng malawakang network ng mga organisasyon at malaking parte po dito yung mga kabataan. Ito po ay relate, ay coin po to ng Philippine Smoke-Free Movement na malaking parte ay pinapangunahan ng mga kabataan. So unang-una dyan yung relate kasi is an acronym, no? Yung RELATE, no? Yes. Unang-una dyan yung remove indoor designated smoking or vaping area. Ang nasa batas po kasi yung mga smoking areas pwede sa loob, pwede sa labas, ano? Basta may striktong polisiya kung kung paano to gagawin. Na dapat 10 meters away from the entrance, may buffer zones at hindi po dapat nakakalabas yung hangin. Ang problema po dyan, sa mga indoor smoking vaping areas, kahit na natatrap mo yung aerosol or yung nakakasulasok na hangin, lalabas at lalabas yan. Yes. Or kung natatrap mo man, naiipon at nagkakaroon ng masamang epekto dun sa second-hand users or yung mga na-expose na third party. Kaya may tinatawag po tayong third-hand smoke. Ano? Yung mga, kahit wala na doon yung naninigrilyo at na second-hand smoker, yung nakakalanghap directly, meron pa rin yung third-hand smoke, yung mga papasok dun sa lugar na yon na ma-expose dun sa produkto. So, yung R po is to remove indoor smoking and vaping areas. No? Yung palawan naman po ay yung E, yung expand smoking and vaping ban in public places. Gusto natin na mas maraming vaping and smoking bans in public places. Ang 5 or 5 to 6 areas na ating alam na there's an absolute ban is yung mga places where children congregate, schools, playground, kindergarten, lahat po yan, no? Pwede pong absolute ban dyan, yung cigarette and vapes, no? Pangalawa po dyan, yung mga health centers, bawal po tayo doon, no? Kung dental clinics, bawal din po doon. Mga firewalls or mga trap areas, kasunod ng stair exits, ano? Katulad din ng mga exposed sa fire hazard, no? Bawal po, kaya bawal dun sa ating mga gasolinahan. Yung vape law, nag-expand po yan sa mga terminals or public terminals or kung saan na-expose yung mas maraming tao. So lahat po noon ng pampublikong terminal ng bus, ng tricycle, ng jeep, pati ng mga aeroplano at saka ng barko, bawal po doon. Ano? At syempre yung mga government offices. Ang gusto natin is i-adopt po yung mas malawakang pagbabawal. No? As long as 2 or more persons are congregating in a place, bawal po dapat yon. No? Gusto natin na mabawasan yung exposure ng mga tao dito sa second-hand smoke. Ang L naman po doon sa relate ay yung local health budget. May pag-aaral po na ginawa ang National College of Public Administration and Governance ng UP Diliman in partnership po with Health Justice na nagsasabing at least 3% po ng local health budget ng local government unit ay dapat nailaan para sa smoke-free and vape-free activities po nila. No? So that's 3% of the local health budget, hindi po ng buong budget. Ano? At least a minimum. Kung magkakaroon po ng ganoon, dapat gamitin po ito, no, sa pagprotekta against smoking and vaping. Pang-apat naman po, yung A, no, yung award system. Gusto po natin na ma-integrate at ma-institutionalize na parte ng Seal of Local Governance criteria ng DILG ang health systems at yung pagkakaroon ng smoke-free and vape-free ordinances at pagkakaroon po ng effective implementation ng kanilang ordinansa.
At yung panglima naman po, yung T, ay yung pagkakaroon ng task force. Napaka-importante po nito, no? Kasi sa mga local governments na mayroong vape-free or smoke-free ordinance, yun pong mga may task force, mga effective and active task force na smoke-free and vape-free task force, sila po yung mas mayroong epekto, Yes. mas nakakasulba doon sa problema ganito. Isa po dyan yung Iloilo City na pwede natin Yes, pag-usapan it mamaya. is. At panglima doon sa relate, pang-anim doon sa relate, yung last na medyo mahaba, ay yung pag-enhance ng penalties. Ibig sabihin, yung mga penalties na meron po tayo, dapat taasan po natin, no? Para mas makapag-threaten or makapagbawal o mas Discourage. mahihiya o discourage yung mga gumagamit ng mga produktong ito. So yun po yung relate, no, na kinoin ng ating mga kabataan. Kaya natutuwa kami na madali siyang matandaan dahil Yes. meron silang acronym. Yes. Pero attorney, dito sa relate framework natin, wala po bang parang wala po bang or anong mangyayari sa mga existing natin na mga designated smoking areas? Yung existing designated smoking areas at designated vaping areas, nandun pa rin yun. Ang nasa batas po kasi, allowed ang designated smoking areas at designated vaping areas, pero magkahiwalay po sila. Ano? Ganon din naman yung sinasabi ng Hindi batas. pwede mag- Kanya nga lang, ang gusto po natin is mas improve, no, yung sistema sa pagkakaroon ng ito, mas stricto yung pagbabawal sa mga violations dito. Kasi meron po talagang naglalagay ng DSA at DVA na hindi sumusunod kung ano man yung polisiya. Kunwari, agad-agad sa pinto, nandun yung designated smoking areas. Bawal po yon kasi syempre maraming dumadaan, di po ba? Yes. Agad-agad pinagsasama yung mga designated smoking area at saka designated vaping area. Bawal din po yon kasi syempre kung vapor ka, na-expose ka sa secondhand smoke, edi magkakasakit ka lalo. Di po ba? Nag-vape ka na, tapos na-expose ka pa sa secondhand smoke. So doon po, allowed naman po siya. Pero ang malaking dapat tandaan po ay hindi mandatory ang pagkakaroon ng designated smoking area at designated vaping area. Ang ibig sabihin po nito, kung ang isang establishment ay walang designated smoking area or designated vaping area, bawal po manigarilyo dun sa establishment na yon. Kasi hindi po siya mandatory. Choice po yun ng private enterprise kung magkakaroon siya ng DSA or DVA para mabigyan ng area, no, kung saan pwede mag-smoke at vape. Pero hindi po siya mandatory. Yun. Sa lahat po ng establishment sa Pilipinas, hindi po mandatory. Hindi po pwedeng ipilit ng isang smoker sa isang establishment. O restaurant A, palagi akong customer nyo. Yes. Nawala. Sige, Palagi akong customer nyo. Baka pwede naman pong maglagay kayo ng DSA or ng vaping area. Kasi ang sabi ng batas, bawal. Hindi po siya mandatory. Pwede pong tumanggi yung isang establishment. Yun. Kasi po, Ma'am Marian, kasi sa ibang LGU kasi attorney, 'di ba po, minsan nami-misconception yung paglalagay ng isang section doon sa ordinance, pag sinabing designated smoking area, akala nila mandatory na. So, we always say na hindi siya mandatory. Kasi pag walang area, yung establishment or facility na kayang makapag put up ng designated, ibig sabihin wala. So, sabi namin, hindi kayo makakapag-designated smoking area kung hindi naman siya allowed, no? Or hindi naman siya pasok dun sa criteria na sinasabi ng ating ordinance or policy. Kaya minsan, yung mga tao or like in the LGU, sabi nila, so kailangan pala ng designated smoking area. Sabi namin, hindi siya mandatory. Yun. No? At least klaro. Oo, hindi siya mandatory. Yun kasi minsan sinasabi nila, kailangan pala ng designated smoking area. Sabi ko, ha? Okay. Sabi ko, hindi siya kailangan, hindi siya mandatory. So, pag walang area, di wala. So, better na doon na lang kami sa bahay nyo. Yun nga lang, maapektuhan naman yung members Negosyo. negosyo, members ng pamilya, pag second hand smoke, ganun. So, Attorney Ben, doon po sa smoke-free, vape-free environment bill, kasama po ba doon yung nicotine pouch na alam naman natin ay kumakalat na sa market all over the Philippines?
kasama po dyan, no, yung definition po natin, lahat yung gusto natin isama. Actually, may vinyl din na sinasama to, no? Yung nicotine pouch, all the derivatives of tobacco. Kanya nga lang, isipin mo yung smoke-free and vape-free. Kasi we're considering aerosols and smoke. Yung nicotine pouches kasi largely hindi nag-create, no? Yes. So yung iba-ibang version kasi, no? So kami naman, in terms of use, kami sa health justice, in terms of use, anything that exposes Yes. a person and a third person on the effects of smoking and effects of vapors from vape, dapat pinagbabawal po. Yes. And attorney, before we started this radio program, no, I was asking Sir Jayos here about the nicotine Nicotine pouch. pouches. Nicotine pouch. May mga flavor yon. Parang, Yes, Dutton, may nicotine mga flavor. pouches, iba-iba yung flavors, no? Actually, may misconception doon nicotine pouches. Again, no, dahil sinasabi nila, dahil inalaw daw siya sa US Food and Drug Administration, FDA ng US, allowed na daw dapat. Hindi po, no? Okay. Malaking misconception po yun kasi sinasabi nila na dahil pouch lang siya, ginagamit mo lang. Pero nilalaman po nito ay nicotine, no? At wala pang scientific finality or yung objective science na nagsasabing, okay itong gamitin ng kahit na sino man, ano. What's found in the researches is that it has to be monitored by health experts, ano. Pero kailangan pa rin sa Pilipinas, kailangan pa rin duman ito ng FDA authorization kung gugustuhin bang gamitin to as a cessation device or cessation alternative. Right now, ang meron po tayo ay mga wait lang, yung nicotine pouch na katulad ng produkto ng Zyn, di ba? Mga ganon. Yes, mga Pero yung Zyn, nicotine pouch Nordic. na for nicotine therapy, meron po tayong allowed, no? Yun po talaga yung ginagamit na patches na nicotine patches For na ginagamit cessation. for nicotine cessation. Ayun. Pero attorney, going back dito sa bill, no, I'm interested dito sa mga parusa under this bill. Ano po ba yung mga parusa if someone po or may lumabag dito sa in case no later on Approve. if mag-approve no and maging law. Ano yung mga parusa natin, attorney? Actually, tinataas po ng penalty system ng bagong panukalang batas ang penalties dun sa violators nung batas, no? Makikita natin yung first offense 5,000, yung second offense 10,000, yung third offense ay 20,000, no? Tapos magkaiba po yung mga violations ng mga establishments, ng mga users, yung mga hindi sumusunod dun sa batas. Kasi syempre yung mga users iba yung kanilang penalty system at iba rin yung establishments, no? Yung sa establishments may suspension yan sa kanilang mga permits. Kaya makikita natin, tinaas natin, no? From the previous lower floor, mas mababa na yung floor natin mas mataas na yung floor natin for the first offense, 5,000 na, no? And this should be the most reasonable way kasi syempre tumataas na yung tumaas na yung mga presyo and all, no, yung ating costs. And in terms of deterrent, yung sinasabi mo nga kanina, ma'am, yung pag-discourage, kung 1,000 lang yan or yung dati 2,500, Yes. parang hindi siya nakaka-deter, no? Mas sasabihin na lang ng mga user, magbabayad na lang ako, Yes, di ba? yes. So gusto natin mabigyan ng karampatang chance yung mga local government unit at mga pulis din, no, na magpataw ng mas mataas na penalty. So attorney, last question. So pag napasa na itong bill na to, so anong mangyayari po dun sa mga existing local ordinance na meron tayo? Paggawa naman po ng batas ay magkaiba sa national at sa local, no. Yung mga local ordinances, meron pong suporta yan from other laws, no. Ibig sabihin, kunwari, yung universal healthcare, sinasabi doon yung mga local government pwedeng magpapangon ng mas stricto na local ordinances on tobacco control, yung universal healthcare. Kaya naman ini-encourage natin yung mga local government na maging stricto, no? At maraming local governments ang kanilang ginagawa ay stricto talaga, katulad ng Iloilo na nasabi ko nga po kanina. Global model po ang Iloilo, no?
multi-awarded ang Yes. sistema ng Iloilo at sana magamit na at magaya ng ibang local government units katulad din ng Baguio, di ba? Stricto din po sila. So, they're over and above dun sa minimum na nasa batas po natin. Ngayon, sa tanong mo, Sir Zeus, na anong mangyayari sa mga lahat ng ordinansa? May national law po at binibigyan to yung mga local government ng karapatan, no, at ng mandato na i-implement itong national law. Pwede nilang directly implement yung national law, pwede nilang i-pair yung kanilang ordinansa, may pwedeng amyandahan para ma-reflect yung national law, or pwede nilang gawin, no, na i-impose na ito habang nagkakaroon ng amendment. Ang punto lang po dyan is kung maipasa po itong batas na ito, mas magkakaroon ng mas malakas at mas expanded na mandato ang local governments para magkaroon ng kanilang smoke-free and vape-free environment din. Yes. Pero attorney, where are we now, no, sa pagpasa nitong bill na ito? Magandang tanong po yan kasi as of now, nung pinasa po ito nung June, at least 15 congressmen or congresswomen, representatives supported the bill, ano, at marami pa pong sumunod na nag-file ng kanilang co-authorship at nag-file din ng kanilang version, no, ng smoke-free and vape-free. So, na-file na po ito at we're waiting for committee hearing para sa pagkakaroon po ng public hearing po to, no? Kasi po nung ipinasa po ito, na-introduce nito po to sa plenaryo. Ang main author po nito ay si Representative Crisel Lagman, na isa rin pong taga-local government unit dating mayor ng Tabaco City, Albay. So napakaganda nga, no? Ang Tabaco City ayaw sa tabako. So ganun po. From Tabaco City, yung dating mayor na congressman po ngayon, siya po yung main author, nag-sponsor po siya sa plenaryo ng Kongreso at ito po yung na-refer na po sa committee. At naghihintay po tayo na magkaroon ng public hearing at siguro yun yung magandang suportahan lalo ng ating mga tagapanood at tagapakinig, no, na mag-contact or i-contact yung kanilang mga congressman na sa tingin nila makakatulong sa pagsuporta ito. Sabihin nila, Sir, Ma'am, Congressman, Congresswoman, siguro magandang suportahan po ito dahil ito po ay makakaprotekta sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Yes, and I think ito yung isa sa mga bill, Sir Jeyos and attorney, na malaki talaga yung maitutulong sa ating community. And attorney, before we continue, no, itong ating panayam, no, especially dito sa Western Visayas angle, you've mentioned earlier yung Iloilo City is a role model, no? I think Red Orchid awardee, and then marami pa yung mga awards ng Iloilo City. Siguro, attorney, we will just take a short break and then babalik tayo. More questions pa sa'yo, attorney. Mga abiyan, magabalik kita diri sa programa Balita Sosyal. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita, puwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang suwit-sit ay pang-mang-mang, ang suwipol ay pang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Philippine Standard Time, 1:43 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, sa gihapon no, kami ang inyong mga alagad. Ako si Maria Grace Aranyata. And sa gihapon mga biyan, kaupod naton ang ato nga friend from Smoke Free and Vape Free Western Visayas, si Sir Jeyos Padilla. And I think no, nagabalik man sa aton nga Zoom, ang aton nga dinapit nga bisita subong hapon si Attorney Benedict Nesperos, ang aton nga legal consultant sa Health Justice Philippines. Agod istoryahan no, ang ining House Bill number 9603 o Smoke Free and Vape Free Environment Bill. Yon. Hi, attorney. Yes, hello attorney, welcome back na dito sa atin sa Radyo Pilipinas Iloilo. Attorney, earlier no you've mentioned na yung Iloilo City is a role model no dito sa atin sa Philippines, and I think no some of our yung ICAS director naton was also invited sa ibang bansa para to talk about no yung mga initiatives ng Iloilo City. But for the information attorney no ng aming mga tagapakinig from other regions, ano po ba yung ginawang tama ng Iloilo City to be considered no na role model dito sa atin sa Pilipinas? Maraming ginagawang tama no ang Iloilo kasi kinaiingitan ng Iloilo dahil sa kanilang strict implementation on smoke-free and vape-free. Dahil dyan, sila ay ASEAN Smoke-Free Award na gold no sa buong Southeast Asia. Sila yung tinitingala sa kanilang ginagawa. Isa dyan sa kanilang ginagawa ay yung pagkakaroon ng dedicated enforcement through their task force. Nasabi ko to kanina na importante ang pagkakaroon ng smoke-free and vape-free task force kasi sila yung mag-implement ng ordinansa. At ang Iloilo, makikita mo, no, they're always on the go at meron silang sariling task force doing this. No? So importante po yan. Pangalawa po yung sa mga public bans on smoke-free at yung mga bans against smoking in dedicated streets. No? So talagang pinagbabawal po yon. Of course, importante din yung pag-regulate nila ng mga businesses. No? Striktong nagre-regulate sa mga businesses na nagbebenta ng sigarilyo, and at the same time, yung mga businesses na nag-a-allow ng smoking sa kanilang mga lugar. Sabi ko po kanina, hindi po mandatory ang pagkakaroon ng designated smoking area at designated vaping area. Kung wala pong DSA or DVA, bawal po ang mag-smoke doon sa area. Kasi nga sabi ng batas, hindi po to mandatory. No? At ang nakikita rin po natin malaking impact ay yung proactive yung kanilang ginagawang pag-educate no sa mga tao tungkol sa masamang epekto ng paninigarilyo, yung epekto ng pag-vape, at nakausap ko po yung yung head no si Sir Inigo at yung mga kasamahan natin sa Iloilo, at pumunta po talaga sila sa schools no, nagkakaroon sila ng information and education campaign sa mga paaralan. Importante po yon na habang bata pa lang ay ina-address na natin yung problema. At siguro pa yung multi-sectoral yung kanilang approach. Ibig sabihin, sinusuportahan po to ng iba't ibang sektor katulad ng mga schools, mga magulang, mga kabataan, at malakas yung suporta ng local government unit. Champion din po ng smoke-free at vape-free yung leadership ng local government of Iloilo. No? So importante po na meron po tayong champion sa ating mga leaders
both sa executive at sa sanggunian, ano. Kaya yan po yung napaka-importanting ginagawa ng Iloilo sa ating smoke-free and vape-free campaign. Alam niyo po, nagkaroon po kami ng meeting internationally sa Iloilo. At yung mga kaibigan natin mula sa ibang bansa na pumunta pong Iloilo, puring-puri nila ang Iloilo. They are of high praises kasi sa eroplano pa lang Yes. meron ng Na-announce na. Yes. sinasabi na ang Iloilo, sa Iloilo po, bawal ang paninigarilyo sa ganito, Yes. kami po ay smoke-free at vape-free, hindi po nyo dapat ginagawa yung mga ganito. So, importante yon, no? Reminder pa lang, paglapag mo pa lang sa Iloilo, kilala mo na ang Iloilo na isang smoke-free and vape-free city. Yes. And I think even during big events, Sir Jayus, na during Yes. our Dinagyang Festival, no, parang always na pinapaalala ng host natin na Yes. Iloilo City is a smoke free and vape free. Opo, kasi nung una, challenging po ito nung nag-start ako sa Iloilo City Anti-Smoking Yes. Task Force 2013, na matagal na rin. Ito yung challenging kasi pag sinabing Dinagyang, ang daming tao, ang daming Yes. foreigners, bisita. Bisita. So paano to magiging smoke-free? Mhm. So sa patuloy na kampanya, no, with the help of multi-sectoral group, our PNP, other groups, mga CSO partners, schools, unti-unting nai-implement yung smoke-free Dinagyang. Yes. And yung smoke-free Dinagyang is na-recognize din siya Southeast Asia during the smoke-free meetings, Smoke-Free Cities ASEAN Network, no, in Southeast Asia. Na-recognize siya na one of the festival na smoke-free. Walang Yes. sigarilyo kasi pagpasok mo pa lang sa activity area, frisking na lahat. Mhm. Lahat ng mga judging area may mga no smoking, no vaping signages. Yes. And yung mga host, from time to time ina-announce yung Nire-remind, nire-remind nagpapaalala. yung mga bisita na bawal manigarilyo. Yes. No? So ganun din sa airport, challenging din kasi nung una medyo hindi pa. Mhm. Wala pa. And then may smoking area. And with the help naman ng ating mga sangguniang bayan members, our province, na ayun. So ngayon sa Iloilo Airport wala nang smoking area. And noon, paglapag mo pa lang, ina-announce na no smoking, no vaping, Iloilo City, ganito, ganyan. So, we are very happy na sa Iloilo City kasi, ayun, tulong-tulong sa isang advocacy na maging healthier city. Yes. Siguro, attorney, sa lahat, no, yung parang pinakamahirap talaga is how to start, no? How Yun, to start. yun talaga, how to Yes. start. Yung- Yung pwedeng, yung You don't know where to start, Oo, kasi, paano umpisahan. kasi minsan, sinasabi ng mga LGU, baka mahirap to, sir. Oho. Paano kami? Saan kami mag-uumpisa? So, ayun po. Ano po yung attorney yung pwede yung masuggest na Yes. unang hakbang? Yes. Sa mga LGU natin, paano po ba yung, paano simulan itong lahat-lahat? Saan mag-uumpisa, attorney? There are many ways how to start, no? Kung titignan natin yung para pamamaraan ng Iloilo, Mhm. meron po talaga silang leadership, no, na sumusuporta sa programang ito at sinusuportahan din po ito ng local community, lalo na ng mga civil service organization or NGO, no. Ang importante po, may polisiya na nandyan, no, na dapat nating i-implement. No. Yung mga nakikita nating local government units na effective yung implementation, sinususugan talaga nila. Ibig sabihin, iniisip nila na ito'y makakabubuti sa kanilang lugar. At nakita naman po natin sa Iloilo, sa Baguio, sa Bataan, when they see the benefits, which far outweighs yung mga iniisip nilang paano ba to gagawin, magastos ba to, marami ba akong makakaaway, ano ba yung magiging epekto nito. It far outweighs, no? Kasi sa totoo lang, marami pong challenge na maaaring na pwede natin pag-usapan. Maraming challenges yung pagkakaroon ng smoke-free and vape-free environment. And when you start through political will and through a policy Yes. supported by yung relate framework, yung pagkakaroon ng gumaganang task force at maaring bigyan din ng budget,
for sure magiging successful po to katulad ng Iloilo, ng Baguio, ng Bataan at iba pang local government units. Yes. And I'd like to highlight also, Attorney Answer Jeyus, no, na yung sa ating mga LGU, it is not only enough na magpasa tayo ng Yes. ordinansa, no, kailangan talaga yung implementation of this ordinance sa ating mga locality. At syempre dapat kailangan yung suporta ng local chief executive. Yes. Kasi pag walang suporta, walang budget eh. So pag walang budget, walang implementation, ganun po 'yun. Okay. So dapat kailangan din ng kailangan ng support ng LCE tsaka yung Sangguniang Bayan kasi and other sectors na rin, no, para kung talagang ini-aim natin na magkaroon tayo ng smoke-free, vape-free environment, ito po yung unang dapat nating gawin. Yes. So, Attorney, no, sa ating mga tagapakinig, ano po ba yung isang bagay na gusto niyong maintindihan ng bawat pamilyang Pilipino? First, ito po isang ang smoke-free and vape-free environment bill ay isa pong health bill or isa pong patas na makakatulong sa ating kalusugan. Hindi po ito business bill, hindi po ito trade bill. Yes. Ito po ay public health bill. Na ibig sabihin, kung naipasa po ito, makakatulong po ito sa ating kalusugan, mas marami pong masasalba mula sa kamatayan at mas malulubhang karamdaman. So unang-una po yon. Ito po ay para sa ating kalusugan. Pangalawa po, ang bill na to ay may papasa kung ating pong susuportahan sa pamamagitan ng concerted effort, tong action po natin, no, pagkatok sa ating mga legislators, mula sa representatives, kahit hanggang sa ating mga senador, no, at pagkatok sa ating local government units, na suportahan din po ito. Ang nakikita po natin kasi ay dumadami yung mga local government units na sumusuporta dito. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, nakakakuha po tayo ng mga messages of support kasi nakikita po nila yung mga nangyayari sa local government units, lumulubha yung problema sa smoking at vaping. Kailangan po natin ng isang national law. Ito pong House Bill 9603 at magkakaroon din po ng counterpart bill sa Senado para solusyonan itong problemang ito. At pang-apat po ay yung patuloy na pagsusog dito sa programang ito, dito sa panukalang ito, no. You join us in our social media campaigns, join us in our media campaigns, no, yung mga traditional media. Kaya kami po, nagpapasalamat kami kasi you're giving us a platform so that we can speak to more people and advocate to them that this House Bill or yung panukala po natin na smoke-free and vape-free environment ay isa pong bill na magkakaroon ng mas magandang kalusugan yung ating mga mamamayan. Okay po, attorney. So, ngayon po kasi as nakita ko sa mga co-authors, andun na si Congresswoman Goriseta, si Doc. Si Doc Cat, no? So, isa na dun siya sa mga co-authors. So, sa mga nakikinig na mga lawmakers natin dito sa Panay, Western Visayas, so I hope na makapag-support din sila, no, sa ating mga lawmakers. So, Attorney Ben, ano po yung pwedeng gawin ng mga tagapakinig natin at nanonood sa atin ngayon na para tumulong sa pagpasa ng House Bill 9603? Una-una, sa social media, i-repost nyo po yung mga ginagawa namin. Yes. Dami namin campaigns sa social media. Supportahan nyo po yung mga media outfits katulad nito na sumusuporta sa ating kampanya. Pangalawa, yung nasabi nga mga Sir Jeyus, no, na katukin po natin yung mga legislators natin, si congressman, si congresswoman, or kung si senador. Baka pwede po silang sumuporta, magkaroon din ng co-authorship form or mag-submit ng kapareho pong batas. Importante po yun. At syempre, yung mga local chief executives, no, alam ko po may suporta na po mula Iloilo, no, tungkol dito, mula sa mayor ng Iloilo at saka sa governor po ng Iloilo province, mayor ng Iloilo City and governor. Maraming salamat po sa suporta ng ating mga champions, mga local chief executives. Pero mas maganda po, no, kung dumami pa po yung suporta mula sa ating local government units. And of course, yung conversation ba ng ating mga tagapakinig sa kanilang community, sa kanilang pamilya, sa kanilang barkada or kaklase, no? Importante na pinapakalat natin na masama ang smoking, masama ang dulot ng secondhand smoking at vaping. Lahat po ito'y masama sa katawan. Dapat po magkaroon ng matinding regulasyon, striktong regulasyon at maipasa itong smoke-free and vape-free environment bill.
Yun. And tayo dito, Sir Jeyus na Attorney Benedict, we are hoping no na maipasa May pasa. ito yung bill na ito, no. Sabi nga ni attorney, ito ay makakatulong hindi lang para sa atin kundi sa buong komunidad dito sa Pilipinas. With this, attorney, maraming salamat sa oras at impormasyon na binigay mo po dito sa amin sa Radyo Pilipinas Iloilo at sa Bayan. Magandang araw po. Thank you, Attorney Ben. Gandang araw po. Maraming salamat. God bless you po sa inyong lahat. God bless po, attorney. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Attorney Benedict Nesperos, ang ato nga legal consultant sa Health Justice Philippines. Agud no nga magpakigbahin sa ato natuhoy diri Sir Jeyus no sa aton nga House Bill no 9603 o kun ang Smoke Free and Vape Free Environment Bill. So kabay pa no sakto to Sir Jeyus no ang ginhambal nimo no kabay pa nga madamo pag diri no nga mga lawmakers sa ato no hindi lang ang mga representatives nato no but even no ang mga councilors nato ng aton nga mga vice mayor, mayors naton, governors naton no nga magsuporta no sa sini nga kausa naton no nga smoke free and vape free Philippines. So amo na gani nga nagapasalamat gid kami sa kay Governor Defensor, kay Mayor Raisa Treñas, kay Governor Joanne Miraflores sang Aklan, si Mayor Mikia sang Lezo Aklan, and Sangguniang Bayan member Inday Labindao sang Buruanga. So they submitted their support through video no. Kag ipakita nato Yes. ina subong Sir Oh, Jeyus yes. sa Oh, aton nga ipakita mga para tagpalamati. makita, yes. Sige mga biyan no, pamatian nato no ang pagpahayag sang suporta no sang pila ka mga local leaders naton diri sa Western Visayas na nato sa aton man nga House Bill number 9603. I am Raisa Treñas, and as Mayor of Iloilo City, I fully support the call to pass the Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. Protecting public health, especially the health of our children and young people, is a shared responsibility. This measure will help keep our schools, workplaces, parks, and public spaces safe from the harmful effects of secondhand smoke and vape aerosols. As recipient of the ASEAN Smoke Free Award Gold category in 2024, Iloilo City, through the Iloilo City Anti-Smoking Task Force and Iloilo City Health Office, has consistently sustained generational awareness campaigns through all educational levels, remained consistent in its enforcement together with the Iloilo City Police Office, been active in ordinance implementation, and remain strong in its health stance, knowing that a livable is also a smoke-free, vape-free city. We join the call for a healthier, cleaner, and safer Philippines. Let us work together to create communities where every Filipino can breathe clean air and enjoy a healthier future. I am Raisa Treñas, and As Governor of the Province of Iloilo, I fully support the position of Mayor Benjamin Magalong in urging Congress to pass the Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. This measure is not only about regulation. It is about protecting the health and future of our people, especially our youth. Mayor Magalong emphasized that while local governments have made progress, a national law is needed to ensure consistent implementation across the country. The bill will help safeguard our schools, parks, markets, workplaces, and public spaces from harmful effects of secondhand smoke and vape aerosols. We humbly ask Congress, please pass the smoke-free and vape-free bill for cleaner air, healthier lives, and brighter tomorrow. For the province of Iloilo and the nation, let us choose a healthy environment for our children.
There you have it mga abyan, Sanday Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu and Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa ilaman nga pagpahayag Sir Jeyo sa pagpasa nato no sang siniman nga House Bill number 9603 ko ng smoke free and vape-free environment bill. So, we are hoping, Sir Jayos, no nga, Kabay pa. yes, maistoryahan maayo no sa committee level and at the same time no mapasa no mangin isa nakalayin no ang iniman nga ginapropose naton nga dako gid ang mabulig Sir Jayos no we ginpresenta earlier no ang about sa framework nga nino isa dito Sir Jayos no amo ang pagpabaskog no ang penalties ang paghawag sang sa task rewards force, pagtukod rewards, sang task force. So hopefully Sir Jayos no makita naton nga dako ang mabulig sini Yes. sa aton man nga komunidad. Kabay pa, no? So, salamat sa mga nagasuporta gid sa aton bill. Yun. Philippine Standard Time, las 2:02 sa hapon mga abyan. Unfortunately, wala nagkikita sang nabilin nga oras sa aton nga sa aton dirino nga pagpalayag sa radyo sang programa Balita Sosyal. Sa liwat mga abyan, no, kami na lang gid ang inyo nangin alagad. Ako si Marian Grace Ereñata. Kag ako naman si Jeyus Padilla. Yun. And once again, thank you so much kay Attorney Benedict. And thank you man sa amon mga katuwang technical sa studio. Sir Vermer Aventura kag sa amon transmitter. Sir Jeffrey Betita. Mga abyan, maayong hapon sa inyo. And sa liwat no, ululupod kita diri sa programa Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.